Magsasabayan kayo sa almusal ni na Alvin Elfico at Soris Pigonia. Easy Pilipinas! Uy, nandiyan na si Attorney Mona Lisa Dimalanta, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission. Magandang umaga, ma'am. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Doris and Alvin. Magandang umaga po sa lahat ng kasama natin ngayong umaga. Gano'n po kalamig dyan? Sa Baguio. Sa Baguio City. Malamig ba, ma'am? Medyo, oo. Actually, kagabi, pagkatapos ng meeting namin, paglabas namin, nagulat kami dun sa lamig. Malamig. Oo, sarap pumunta. Ang weekend pa naman ngayon, partner. Pero trabaho naman yung inakyat ni ma'am din sa Baguio. Trabaho ba, ma'am, o bakasyon? Hindi po, trabaho po. Nag-meeting po kami with our distribution utilities, paghahanda para sa summer months. Ayun. Okay, good. Unahin na siguro natin yan, ano? Ano bang paghahanda ang kailangan sa summer months? Kasi hindi ba expected na tamahan po tayo ng El Nino? Opo. Marami kaming pinag-usapang programa ng mga distribution utilities. Pero siguro yung unang-una, yung ihahanda din natin yung mga consumers. So information dissemination sa ating mga consumers. Hiniling ko dun sa mga distribution utilities natin and very cooperative naman sila na maghahayag sila dun sa mga consumers nila nung tawag natin state of supply. So ilalatag nila sa consumers para sa mga susunod na buwan hanggang sa katapusan ng taon. Ito yung pagkukuhanan nila ng mga kuryente, ito yung mga inaasahan nilang problema para mapaghandaan natin. Pati yung mga bulsa natin, kailangan nating ihanda dahil usually pag summer months, talagang nagkakagipitan ng supply at kasunod ng gipit na supply konting higher adjustment ng ating mga power rates. Then speaking of adjustment, may parating na naman po na pataas, ano po, dahil babalik po natin sa ating mga bill yung feed-in tariff. Siyempre hindi maintindihan ng mga kabayan natin, ano ba yung feed-in tariff? Si ma'am na magpapaliwanag, ma'am, ano ang dahilan, bakit ibabalik, at ano para saan ba yan? Sige po. Kung maalala ninyo, noong 2022, December 2022, nagdesisyon tayo na ang Energy Regulatory Commission, suspindi muna yung pangongolekta nitong feed-in tariff allowance. Ito po yung kinokolekta sa ating lahat bilang mga consumers, pambayad dun sa mga renewable energy developers. So meron pong kulang-kulang 4 na sentimo, exactly 0.0364 centavos per kilowatt hour ang kinokolekta sa atin para dun sa supply na nanggagaling sa renewable energy plants. Sinuspindi natin po ito noong 2022 kasi nakita natin maraming pondo yung funds. So kinokolekta po yan, nabubuo dun sa isang pondo na pinangangalagaan ng Transco. So nakita po natin, ay kayang-kaya ng funds sustentuhan kahit di tayo mangolekta ng ilang buwan. So isinuspindi po natin, tapos in-extend natin ulit kasi nakita natin nung bandang Abril yata yun, yung sumunod naming binisita yung fund, kaya pang sustentuhan. So hanggang kaya, tinitigil po natin yung pagkolekta. Pero ito pong huling bisita namin sa fund, itong katapusan ng December hanggang itong early January, nakita natin na medyo manipis na yung fund, kailangan na nating simulan ulit yung pagpuno ng pondo nitong feed-in tariff, fit allowance fund. So, sisimulan po natin ulit ngayong Pebrero yung pagkolekta ng 0.0364 centavos per kilowatt hour para sa supply na nanggagaling sa renewable energy plant. So, ibig sabihin parang babalik lang po siya sa bill natin. Nawala siya dati, ngayon babalik po siya starting February billing na ba yan, ma'am? O February billing ng generator sa